Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon at opinyon itong malaking development ngayong araw tungkol sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ng Department of Justice ang grave threats complaint laban kay Vice President Sara Duterte na naisampa na ngayong August 11, 2026 bandang 1:30 ng hapon sa Office of the Clerk of the Court, Quezon City Regional Trial Court. Ayan mga kaibigan, pagkatapos ng matagal na proseso, nasa korte na ngayon ang kaso. Pero dito kailangan natin linawin ang isang bagay dahil baka may makapagsabi agad na, ayan na, may warrant na, arestuhin na si VP Sara. Hindi po ganoon kasimpol ang proseso. Ang pagsasampa ng kaso sa korte ay hindi automatic na ibig sabihin ay may warrant o arrest na agad. May proseso pa rin susundin ng korte at kailangan suriin ng judge ang mga dokumento at legal na basihan ng kaso. Kaya para sa akin, mas magandang bantayan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Kung may sapat na legal na basihan para sa warrant, korte ang magpapasya. Kung may mga legal na issue naman sa complaint, maaari iyong questionin ng defense. At dito na magiging interesting ang laban dahil hindi na lamang ito usapin sa statements sa social media, nasa judicial process na ito. Ang prosecution kailangang patunayan ang kanilang aligasyon, habang ang defense naman ay may pagkakataong kontrahin ang ebidensya at argumento ng kabilang panig. At tandaan natin mga kaibigan, ang pagsasampa ng criminal case ay hindi pa katumbas ng pagkakasala. Presume innocent pa rin ang akusado ayon sa batas. Kaya wag muna tayong mauna sa korte. Wag nating sabihin guilty na, pero wag din nating sabihin siguradong walang kaso. Hayaan natin gumana ang proseso. At mula rito, may isang malaking tanong na siguradong pag-uusapan natin. Kung conditional ba ang naging pahayag ni VP Sara, ibig sabihin ba noon ay wala ng kaso? Yan ang susunod nating himayin. Ayan mga kaibigan, ito ang isa sa pinakamainit na argumento ngayon tungkol sa grave threats case. May mga nagsasabi na conditional lang statement ni VP Sara dahil ang sinasabing aksyon ay mangyayari lamang kung siya mismo ay mapatay. Kaya para sa kanila, walang grave threat dahil may kondisyon ang sinabi. Pero dito kailangan nating maging maingat. Hindi dahil may kondisyon ang isang statement ay automatic nang ibig sabihin na wala ng criminal liability. Ang mahalagang tanong ay kung ang kabuuan na sinabi at ginawa ay pumasok ba sa elements of offense ng grave threats. At iyan ang hindi natin dapat unahan. Dahil kung ang prosecution ay nagsasabing may krimen, kailangan nilang ipakita ang legal at factual basis. Samantala, kung sinasabi naman ng defense na conditional lamang ang statement at hindi nito natutupad ang mga requirements ng crime, kailangan din nilang ipaliwanag yon sa korte. Kaya hindi sapat na sabihin natin, conditional yan, walang kaso. Pero hindi rin tama na sabihin, treat yan, guilty na agad. Korte pa rin ang magpapasya. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang actual evidence. Ano ba talaga ang sinabi? Ano ang context? Ano ang circumstances? At ano ang requirements ng batas para masabing may grave threats? Yan ang mga bagay na kailangang tingnan. Dahil sa social media, pwede putulin ang mga statements at ipakita lamang ang isang bahagi. Pero sa korte, kailangan tingnan ang mga buong context at ang ebidensya. Kaya hindi natin kailangan magunahan sa konklusyon. At habang pinag-uusapan natin ang ebidensya, may isa pang malaking tanong na lumalabas, bakit ngayon lang umabot sa korte? Ang kasong ito ngayong matagal na itong pinag-uusapan. Yan naman ang susunod nating pagtuunan ng pansin. Kung matatandaan natin, noong November 2024 pa, naging malaking kontrobersya ang nagiging pahayag ni VP Sara. Pagkatapos noon, nagkaroon ng reklamo, investigasyon, at proseso sa Department of Justice. At ngayong August 11, 2026, isampa na ang grave threats case sa Quezon City Regional Trial Court. Kaya natural lamang na itanong sa publiko, bakit halos 2 taon na lumipas bago ito umabot sa korte? Pero kailangan din nating maging patas dito. Hindi ibig sabihin na dahil matagal ang proseso ay mahina na agad ang kaso. May preliminary investigation, pagsusuri ng mga dokumento, evaluation ng ebidensya at iba pang illegal process bago makarating sa korte ang isang criminal complaint. Pero siyempre, valid din ang tanong ng publiko tungkol sa tagal ng proseso. Dahil kung may reklamo, gusto ng tao na malaman kung itutuloy ba o hindi. Ngayon, tapos na ang isang bahagi ng proseso at nasa korte na ang kaso. At para sa akin, mas interesante na ngayon ang susunod na mangyayari. Ano ang ebidensya ng prosecution? Anong magiging depensa ni VP Sara? May sapat ba talagang legal basis para ipagpatuloy ang kaso? At kung umabot sa trial, paano harapin ang dalawang panig ang mga ebidensya? Yan ang mas mahalagang bantayan natin. Dahil hindi dapat maging basihan ang haba ng panahon para sabihin na guilty o innocent ang isang tao.
Hindi rin dapat maging basihan ang political affiliation. Kung malakas ang kaso, dapat maipakita. Kung mahina ang kaso, dapat magkaroon ng pagkakataon ng defense na ipakita iyon. At kung may pagkukulang ang proseso, dapat ding malaman ng publiko. Kaya ngayon, nasa korte na ang kaso, magsisimula na naman ang isang bagong yugto ng legal battle. At dito natin makikita kung hanggang saan talaga kayang dalhin ng prosekusyon ng kaso at kung paano naman sasagutin ng mga abogado ni BP Sara. Pero habang pinag-uusapan natin ang criminal case na ito, kailangan din nating tandaan na iba ang prosesong ito sa impeachment proceedings na kasalukuyang pinag-uusapan. At yan ang susunod nating linawin. Ang impeachment at ang grave threats case ay hindi isang proseso. Ang impeachment ay isang constitutional process na may sarili nitong rules at pamamaraan. Samantala ang grave threats case ay isang criminal proceedings na dadaan sa regular court system. Kaya ngayong naisampan na ang kaso sa Quezon City Regional Trial Court, may bagong legal battle naman ang harapin ng magkabilang panig. At dito natin makikita ang pagkaiba ng political proceedings at criminal proceedings. Sa isang criminal case, hindi sapat na sabihin lamang na masama ang ginawa ng isang tao. Kailangan mapatunayan na natutupad ang elements of crime at may sapat na ebidensyang suporta rito. Kaya kung may magsasabi na dahil naisampan na ang kaso, sigurado makukulong na si BP Sara, ay hindi po ganon. May proseso pa, may defense pa, may mga legal remedy pa, at higit sa lahat, may korte pa na magdidesisyon. Pero sa kabilang panig naman, hindi rin natin dapat sabihin na dahil Vice President siya, ay hindi na siya maaaring kasuhan. Lahat ng tao, kahit mataas ang posisyon, ay kailangang sumunod sa batas. Ang tunay na tanong ay kung may sapat na ebidensya para mapanagot ang partikular na kaso. Kaya para sa akin, magandang pagkataon ito para makita natin kung paano gumagana ang justice system natin. Kung matibay ang kaso, dapat mapatunayan. Kung mahina, dapat magkaroon ng pagkataon ng defense na may ipakita iyon. At kung walang sapat na ebidensya, dapat nang igalang ang magiging desisyon ng korte. At dito pumapasok ang mga legal na isyu na mahalagang maintindihan ng mga ordinaryong viewers at tinatawag na demurrer to evidence. Ano ba ito at maaari ba itong maging daan para matapos ang isang criminal case? Yan ang pag-uusapan natin. Sa simpleng paliwanag, ginagamit ang remedy na ito kapag sinasabi ng defense na kahit tanggapin mo na ang ebidensyang ipinakita ng prosekusyon, hindi pa rin sapat ang ebidensya para ma-establish ang kaso laban sa akusado. Pero hindi din ibig sabihin na kapag nag-file ng demurrer ay automatic nang dismiss ang kaso. May proseso pa rin. Titingnan ng korte ang ebidensya at ang arguments ng magkabilang panig bago magdesisyon. Kung matapos ang presentasyon ng prosecution evidence, ay makita ng korte na hindi sapat ang ebidensya para ma-establish ang kaso. Maaaring magkaroon ng dismissal depende sa ruling ng korte at sa applicable rules. Pero kung makita naman ng judge na may sapat na ebidensya para magpatuloy, hindi matapos doon ang kaso. Kaya kung sakaling umabot sa trial ang kaso ni BP Sara, mahalagang bantayan natin hindi lamang ang mga political statements. Mas importante ang actual court proceedings. Ano ang pakitang dokumento? Ano ang testimony ng witness? Ano ang sinasabi ng defense? At paano sasagutin ng prosecution ang legal challenge? Dahil doon natin malalaman kung matibay talaga ang kaso. Kaya sa mga naniniwalang napakalakas ng kaso, ipakita ang ebidensya. At ang mga nagsasabing mahina o gawa-gawa lamang ito, ipakita rin kung saan mahina ang kaso. Hindi kailangan ng sigawan. Hindi kailangan ng insultuhan. Ang kailangan ay legal arguments at ebidensya. Pero habang pinag-uusapan natin ang mga prosesong ito, may isa pang bagay na naging usapin sa publiko. Ang sinasabing mahabang bilang ng mga nanonood sa impeachment proceedings. At dito naman tayo magtatanong, kapag kakaunti ang live viewers, ibig sabihin ba ay wala ng interes ang mga Pilipino? Yan ang huling pag-usapan natin. Para sa akin, hindi ganun kasimple. May mga hindi nanonood ng live pero nanonood sila ng clips pagkatapos. May mga taong nagbabasa ng news. May mga taong nakikinig ng komentary at may mga taong naghihintay na lamang ng nagiging resulta. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na agad kapag mababa ang views sa live, ibig sabihin wala nang pakialam ang publiko. Pero may isang bagay na maaari nating pag-iisipan. Kapag mahaba na ang hearing at puro technical legal arguments, natural lamang na maraming ordinaryong Pilipino ang hindi kaya manood ng ilang oras. Kaya mahalaga kung paano ipaliwanag sa publiko ang nangyayari. Ano ang aligasyon, ano ang evidence, ano ang sagot ng kabilang panig, at ano ang sinasabi ng mga taong may legal expertise. Doon nagiging mahalaga ang role ng media at ang commentators. At dapat responsible rin ito bilang commentators. Hindi dapat puro propaganda, hindi dapat puro paninira, hindi rin dapat puro pagtatanggol. Dapat ipakita natin ang magkabilang panig at hayaan ang viewers na mag-isip. Dahil kahit 9,000 viewers, 90,000 viewers, o milyon-milyon pa ang nanonood, hindi naman viewers ang magdesisyon kung guilty.
at inusin ang isang tao. Ang korte ang magdedesisyon sa criminal case at ang impeachment process naman ay may sarili nitong constitutional rules at proseso. Kaya ngayon, dahil naisampa na rin ang grave threats case sa korte, panibagong yugto naman ang ating subaybayan. At sigurado ako magiging mainit pa ang diskusyon tungkol dito. Kaya mga kaibigan, huwag tayo magmadali sa konklusyon. Bantayan natin ang ebidensya. Bantayan natin ang mga legal arguments. At higit sa lahat, bantayan natin kung paano kikilos ang justice system. Dahil sa huli, hindi naman dapat kampihan ang isang tao dahil lamang sa politika. At ang dapat nating kampihan ay ang katotohanan, due process at hustisya. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa channel na ito. Hanggang sa susunod nating video. Osborne!